Hindi lamang sa on-court nagiging aktibo ulit si Kai Sotto para sa team ng Hiroshima Dragonflies at dito nga ay makikita natin si Kai sa isang aktibidad ng Hiroshima Dragonflies team off-court. Marami-rami rin sa mga Filipino basketball fans ang nag-aabang nga sa muling pagbabalik ni Kai Sotto on-court para makita kanila ulit si Kai Sotto na maglaro. Makakalaban niya ng Hiroshima Dragonflies ang team ng Utsunomiya Breaks at ito na nga yata ang magiging first game ni Kai Sotto dito sa Japan B1 B-League dahil na rin sa siya mismo ay nag-post rin ng game day ng Hiroshima sa kanyang account. Nakalagay rin dito sa post ng Hiroshima Dragonflies na ito ang kanilang home opener game, yung laban sa Utsunomiya Breaks. Kaya naman maganda kung makuha nila ang panalo sa kanilang home opener nang sa ganun ay mapasaya nila ang kanilang mga fans. Kailangan rin ng Hiroshima Dragonflies ng panalo dahil na rin sa top 4 sila noong last season at nasa 1 win at 3 losses ngayon ang kanilang panimulang record na walang Kai Sotto at hindi nga naglaro sa kanilang first 4 games dahil na rin sa sumailalim na muna si Kai sa recovery ng kanyang back injury. Back-to-back games ang magaganap sa pagitan ng Hiroshima Dragonflies at Utsunomiya Breaks. Kailangan ngayon ng Hiroshima Dragonflies ang presence ni Kai Sotto sa offense at defense dahil na rin sa 1 win at 3 losses ngayon ang kanilang team at hindi maganda ang ganitong klaseng panimula para sa isang team na kabilang sa top 4 teams last season. Hindi magiging madali ang laro ng Hiroshima Dragonflies laban sa Utsunomiya Breaks dahil na rin sa malakas na team ang Utsunomiya Breaks at ito pa ang magiging first game ni Kai Sotto para sa 2023-2024 season. Kailangan talaga ni Coach Kyle Milling si Kai Sotto sa kanyang rotation dahil na rin sa nagbibigay rin si Kai Sotto ng pressure sa kanilang kalaban kasama nga ni Kelly Blackshear. Epektibo ang isang Kai Sotto kapag nagsuswitch sila ni Blackshear bilang forward at center at talagang nagtutulungan ang dalawang players na ito sa loob ng paint. Kung sino yung nakaka-attract ng depensa ay siya ang magpapasa sa open niyang kakampi sa loob ng paint kagaya na lamang ng sa play nilang ito. Unang laro tapos malakas na team ang makakalaban ni Kai Sotto kaya masusubukan kaagad ang kanyang adaptability sa team dahil na rin sa mahirap ang first game na malakas kaagad ang kalaban at galing pa nga sa injury itong si Kai. At ito nga yung magiging challenge ngayon para kay Kai Sotto, kailangan na mag-init kaagad ang kanyang laro laban sa isang malakas na team. Pag-usapan naman natin yung big push na sinabi ni Tony Ronzone ng Wasserman. Magiging isang malaking bagay nga ang 2023-2024 campaign ni Kai Sotto sa Japan B1 B-League dahil magiging isa rin ito sa basihan nga ng mga scouts. Pagkatapos ng B-League ay merong plano ang Wasserman para dito kay Kai ngayong 2024 para umabot nga siya sa NBA. Nagsisimula pa lamang ang 21-year-old na si Kai Sotto sa kanyang karera sa basketball at matagal-tagal rin na magiging isa siya sa mga Gilas players kasama ni AJ Edu. Ang isa nga na gustong gawin ng Wasserman ay pabigatin pa ng konti si Kai ng mga ilang pounds at gawing mas malakas ang kanyang katawan para sa mga inside plays. Utsunomiya Breaks nga ang makakalaban ni Kai Sotto na merong panimulang record na 3 wins at 1 losses. Nakita natin na dito nga naglalaro ang power forward ng New Zealand na si Isaac Fotu at kagrupo naman ng Gilas ang New Zealand sa FIBA Asia Cup qualifiers kaya isang maagang preview ng Gilas at New Zealand ang mapapanood natin dito sa Japan B-League sa pagitan nga ng center na si Kai Sotto at New Zealand power forward na si Isaac Fotu. Maganda-ganda ang average ni Isaac dito dahil na rin sa kanilang first 4 games ay 14.3 points, 6.3 rebounds at 1.3 assists kaagad ang kanyang average kaya naman masasabi natin na medyo malakas rin ang player na ito base na rin sa kanyang average. Magiging maganda ang laro ng Hiroshima at ng Utsunomiya Breaks dahil parehong malakas na teams ang maghaharap at syempre kung maglalaro si Kai ay sa tingin natin nasa Hiroshima Dragonflies ang konting advantage. Isang malaking push rin ang gagawin ng kampo ni Kai Sotto ngayong 2024 at may mga plano nga sila para masolusyonan yung napansin na kulang pa dito kay Kai Sotto noong nakaraang NBA Summer League. Umabot na nga si Kai sa NBA Summer League at asahan natin na maglalaro ulit ito sa 2024 NBA Summer League. Nakuha ni Kai Sotto ang kanyang first double-double dito sa Japan B1 B-League noong March 18, 2023 laban sa Ibaraki Robots at ang nagawa niya ay 21 points at 12 rebounds at sila pa ang nanalo sa game na ito. Bago nga ang laro ni Kai Sotto mamaya ay narito ang double-double performance ni Kai Sotto laban sa Ibaraki Robots bilang pampainit na muna sa muling pagbabalik nga ni Kai sa paglalaro ng basketball.
田島もいつもならばこれさあどうだ来ない。47センチってなりますね、これ。